Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking review kay Octaspace. Yan, dahil sa isa po itong requested review mula kay ka-crypto rito. Pero yan, meron po yung unang requested review niya tungkol kay NXRA or Nexera. Yan po ay na-content ko po ito sa nakalipas na video. Kaya ngayon ay yung aking i-content, yung ating i-content po ngayon ay tungkol po naman po rito kay Octaspace. Kaya ayan kung ano ang mga use cases nito. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, si Octaspace. Umangat po siya ng 9.20% ditong nakalipas na araw. At yan, naglalaro po ang kanyang presyo sa $0.7567. Ayan. Siya po, mayroon po siyang mga website dito. Ayan, white paper, mga social medias. At yan, i-check po natin yan mamaya. Ayan, wala po siyang rating. Ayan, medyo yung kanyang market cap po rito ay may nakikita po tayo dito na babala, isang warning sign na hindi po verified yung kanyang datos dito. Kaya hindi po tayo nakakasiguro kung talaga nga bang 18.87 million yung kanyang market cap. Pero yung kanyang trading volume, ayan, verified po siya. Nasa $884,484. Kaya okay na rin po. Masasabi po natin na okay na rin po yung kanyang trading volume. Pero dito sa kanyang market cap ay siguro okay na rin po yan kasi parang medyo hindi naman nalalayo yung kalusugan ng dalawang aspect na ito. Kaya kung pagbalusog yung kanyang trading volume ay ganun din po, malusog na rin ang kanyang market cap. At ganun na rin, kung malusog ang kanyang market cap ay okay na rin ang kanyang trading volume. Kaya yan, Octaspace. Yan, what makes Octaspace unique? Kaya yan, ito po yung mga features ni Octaspace na gustong malaman ni ka-crypto. Ayan, meron po siyang expansive na possibilities. Kaya ayan, Octaspace offers a diverse range of distributed computing services including GPU and CPU resource rental, VPN services, and more. This provides users with a wide range of options for the computing needs and opens up new possibilities for industries like gaming, IoT, and AI. Kaya yan po, expansive possibilities ang offer. Pinakamagandang feature dito ng Octaspace. Ayan, parang computing services. Yan po yung kanilang feature. Various use cases. Yan, marami pa silang iba't ibang mga use cases dito. Cloud storage, decentralized VPNs, and rental services, offering multifaceted platform for users. It provides a secure and decentralized option for storing and processing data, making it attractive choice for individuals and organizations that prioritize data, privacy, and security. Ayan. Dami po niyang mga use cases. Security and privacy. Octaspace offers reinforced privacy and security with its decentralized infrastructure and VPN options. By utilizing a distributed network of nodes, users can ensure that their data is protected from potential attacks or breaches. Ayan, meron na rin po silang matibay na security at saka privacy para maprotektahan yung kanilang mga users sa mga hackers. Environmental considerations. Yan, parang environmental friendly po ang operation ni Octaspace. Ayan, Octaspace encourages resource optimization by allowing users to share and rent unused computing resources. Kaya yan, inaalaw po ni Octaspace na pwede pong i-share ng kanilang mga users yung hindi po nila nagagamit na computing resources. This reduces waste and promotes efficient use of energy and hardware, contributing to a more sustainable approach to computing and data storage. Kaya yan, nakaka-reduce daw po ito sa mga nasasayang na mga energy at saka mga hardware. Ayan, decentralized cloud storage. Octaspace offers a secure and cost-efficient option for cloud storage compared to traditional centralized cloud storage providers. Users can enjoy reinforced privacy and security with decentralized infrastructure and VPN options. Kaya ayan,
Meron na rin po silang cloud storage. Ayan, decentralized po yan. Kaya kung pag decentralized na cloud storage ay wala pong makakagalaw talaga dyan sa kung pag ikaw ay nag-i-store dito sa kanilang cloud storage na ito. Kaya yan, staking mechanism. Ayan, Octaspace encourages holding tokens to maintain network security. This incentivization helps to prevent centralization and creates a more decentralized network. Kaya yan, ini-encourage daw po ng Octaspace yung kanilang mga users na i-stake yung kanilang tokens dahil mas nagpapalakas daw po ito sa kanilang network security. At maliban dyan, dahil sa pag-stake ay syempre sila ay mabibigyan ng rewards. Yan, rewards na bilang incentives. Scalability. Octaspace is designed to be highly scalable, capable of handling increased workloads and accommodating growing user demand without compromised performance. This ensures that users can easily scale their computing resources as their needs evolve, providing seamless experience. Kaya yan, scalability. Kaya niya pong i-handle ng kahit na tumaas yung kanyang workloads at i-accommodate ang napakaraming mga users. Kaya ayan, ganyan po katindi si Octaspace. At ito po yung kanilang website. Ayan, napaka-interactive naman po. Ayan, maganda pong pagmasdan yung kanilang mga website. Ayan, meron po silang makikita po natin dito yung kanilang roadmap. Nandito na po sila sa integration. Nakumpleto na po nila yung kanilang initial project launch. At ngayon ay nandito na po sila sa kanilang integration. Ayan, at kasulukuyang ginagawa pa nila yung kanilang browser extension for VPN service at saka Octa to Binance Smart Chain Bridge. Kaya yan, yung service and utility ay baka next year na po siguro nila ito tututukan. Pero mayroon na po silang natapos na isa rito, yung Blender Distributed Rendering Support. Kaya yan, yan po yung mga available resources nila. CPU, GPU, RAM at saka disk. Ito po yung kanilang parang pinoprovide. Ito yung kanilang mga yung kanilang service na yan pinoprovide sa mga ayan, yung mga nangangailangan ng mga resources. Kaya yan, parang may ganito na rin na isang parang crypto asset na rin, parang platform na ganito na rin. Kaya may kakompetensya po itong si Octaspace. Ayan, parang si Filecoin. Ayan, si Filecoin pero storage po kay Filecoin. Ayan, parang ganito na rin po siya pero dito ay ayan, mas marami po siyang feature. Kay Filecoin lamang ay naka-focus lamang po siya sa storage. Kaya yan. Ayan naman po. Okay naman po itong si Octaspace. Ito naman po yung kanilang Twitter. Ayan, meron po silang 13k na followers, medyo kaunti pa lamang. Ayan, in our commitment to constant improvement, we're thrilled to unveil the latest upgrade to our render management application. Propelled by valuable feedback from our community of artists, we've implemented crucial changes. Ayan. November 5. Ayan, yan po, meron pa silang mga update naman po rito. Kaya ayan, para kay ka-crypto, yan po ang mga use cases ni Octaspace at masasabi ko pong maganda naman po at napaka-unique yung kanyang mga use case. Hindi naman po lahat kasi meron na pong gumagawa na rin. May mga ibang mga crypto platform na rin na ayan, may mga ganitong kapareho na mga use cases na rin. Pero siguro ay yung tanging pagkakaiba nila dito ay ayan, mukhang mas matindi yung kanilang mas matindi po yung parang platform nila rito. At ayan, syempre maliban dito ay talagang ang pinakatanong natin dito ay maganda bang mag-invest dito kay Octaspace. Yan po yung gustong malaman natin dito kasi lahat naman po tayo rito ay mga investors. Yan, yung gusto nating kumita kung talaga bang kikita tayo rito sa pag-hold dito kay Octaspace. Kaya ayan, base naman po sa nakikita ko rito, ayan ay medyo may growth potential naman po siya rito. Masasabi kong may kakayahan naman po siyang lumago.
At yun nga lang at ayan, medyo ngayon ay nag-uumpisa pa lamang po ito. Pero ayan, dahil sa kanyang pinapakita rito na isang napakagandang decentralized na cloud computing sector, ay yan po talaga ang sa tingin ko ay magdudulot ng kanyang malaking paglago sa paparating na hinaharap or mga taon. Kaya ayan, magkakaroon po kasi yung decentralized cloud solutions na ito ay sa tingin ko ay marami po ang gustong gagamit nito. Kung kasi sa ngayon ay marami pang mga tao nang hindi nakakaunawa or hindi pa gaanong nakakaintindi kung paano gamitin ang mga decentralized cloud solutions na ito. Pero kung pag marami ng mga tao ang nakakaalam dito ay ayan, diyan po talaga magkakaroon ng impact yung kanilang decentralized cloud computing sector na feature dito. At ayan, napaka-unique po talaga ng kanilang utility rito. Yung kanilang native token ay tinatawag po nilang Okta. Ayan, ito po yung ginagamit nila sa kanilang Okta Space na platform. At marami po ginagamit po nila ito para ayan, pambayad. Ayan, pambayad sa mga services. Ayan. At maliban po dyan ay ayan, isa na rin ginagamit po rin ito sa kanilang governance participation. Ayan, staking rewards na rin po. Ayan, nabanggit po natin yan kanina. Syempre, exclusive access sa kanilang mga services, ibang mga services. Kaya ito na rin po ang isang bagay na siyang magdudulot ng demand kay Okta para umangat ang presyo nito. At maliban po dyan ay meron po silang malakas na team at napaganda po yung kanilang vision para dito kay Okta Space. Kaya ayan, mukhang magagaling naman po yung kanilang mga developers. Kaya ayan, kung pag mapapanatili po nila na ganito po yung kanilang yung pag-usad ng kanilang development ay ayan, makikita po natin sa hinaharap na talagang magiging successful po sila. Ayan, at lalago ang Okta. Yan, ang Okta Space. Kaya yan. Pero ngayon ay nakikita natin na talagang patuloy lamang sa paglago ang Okta Space. Nakikita nga natin dito na ayan, umaangat yung kanyang presyo. Na umangat na po siya ng 11%. Kaya ayan, kung magpapatuloy lamang po ito, kung pagtuloy-tuloy lamang po ito ay ayan, lalago po si Okta Space or si Okta. Ayan, at isa po siya sa magiging ayan, isa na ring mga solid na mga cryptocurrencies dito sa ayan, crypto market. Kaya ayan, yan lamang po ang masasabi ko dito para kay ka-crypto dito sa Okta Space. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.